Oy, Luis. Oh, Mix. Oh, alam mo ba, malapit na yung election? Oo naman. Bakit? Sino ba boto mo? Ako, boboto ko? Alam mo pare, kasi traditional na gaya ko eh. So, kung ako talaga, Aquino boboto ko. Si Bam Aquino. Eh? Oo. Alam mo ba, wala naman sa nagawa ng tatay yung pagbabasihan ko sa kung sino nararapat sa Senado eh. Talaga? Oo. Kaya ako, boboto ko si Bongbong Marcos. Alam mo pare, may punto ka naman dyan eh. Pero kung isipin mo, yung mga nagawa nung tatay nun, karubal-dumal yan eh. Parang, oo nga. Pero, hindi naman ibig sabihin nun katulad siya ng tatay niya eh. Tama ka dyan. Pero ano nga ba ulit nangyari sa EDSA noon? At yun ang nangyari nung EDSA. Pare, sigurado ka ba yun talaga yung nangyari? Patayan lang? Oo naman. Sa tingin mo, ano pang ibang mangyayari nun? Alam mo, kung gusto mong malinawan, may kilala akong dalawang eksperto tungkol sa iba pang nangyari nung EDSA. Si Mang David, saka si Aling Tintin. Kung hindi ka naman busy, pwede natin puntahan. Sige. Ano mo ang gagawin? Hindi ka na. Aling Tintin! Oh. Diyan pala kayo eh. Kanina pa namin kayo nahanap eh. Meron lang po sana kasi kaming gustong tanong sa inyo. Nagkakalat po kasi kami ng impormasyon tungkol sa EDSA Revolution. Alam naman namin na eksperto kayo dyan. Meron po ba kayo may re-recommendang panitikan para sa amin? Sorry, may ginagawa pa ako eh. Maghanap muna kayo, tapos balikan niyo na lang ako. Sige po. Salamat. Ay. Salamat po.
Saan yung monitor dito? Ba't kaya wala? Si Richard dito kanina, walang monitor. Mang David! Uy! Kumusta? Diyan pala kayo eh. Oh, nasa si Aling Tintin? Saan yung monitor? Ha? Ewan ko, nagtatrabaho kayo dito ah. Ano yan? Ito po, meron po kasi siyang pinasaliksik sa amin ng mga panitikan ukol sa EDSA Revolution. Okay yan. Gusto niyo po bang tignan? Tingnan, patingin nga. Maganda listahan niyo ng mga akda. Pero may dadagdag ako. Hanapin ko lang, tapos puntuhan ko kayo mamaya. Sige po. Saan ba kayo mamaya? Doon po sa may gubat. Yung gubat. Sige. Opo. Punta ko na lang kayo, tapos dadalhin ko yung libro pag nahanap ko. Sige po. Okay, kita-kits. Sige, po. mamaya ulit. Luis! Luis! Nahanap ko na! Nahanap ko na yung librong kukwento ko sa'yo. Ito ang Dog Eaters ni Jessica Hagedorn. Dog Eaters? Ano yun? Ang Dog Eaters ay isang interesanting libro na sinulat ni Jessica Hagedorn, isang film na author noong dekada 90. Sinulat niya libro ito ukol sa mga kaganapan noong bago pa mag-EDSA Revolution. Ipinapakita ng librong ito sa pamamagitan ng mga alusyon ang kamalayan ng naghihirap na taumbayan at ang kasakiman ng mga mayayaman at mga kapangyarihan noong panahon nila Marcos. Mang David, hindi ba foul na may libro tungkol kina Marcos? Hindi, huwag ka mag-aalala. Hindi naman nilagyan ng author ang mga pangalan ng mga mag-asawang diktador sa nobelang ito. Sa katunayan pa nga, hindi naman talaga sa parehong era ang mga kaganapan ng Dog Eaters. 1950s ang kaganapan ng Dog Eaters. At saka, marami rin mga kwentong hindi direktang may kaugnayan sa martial law. May mga romansa, may komedya, may mga drama pa, iba-iba. Talaga? Sige nga, Mang David. Pakwento naman yung Dog Eaters na yan, oh. Sige. Pero siguro yung mga relevant na lang sa diktadorya ng mga Marcos. Sawa na kasi ako sa mga romance novel ni Aling Tintin eh. Alam yung mga pare ko, dapat siguro mag-break muna tayo. Una lang tayo dito. Alam nyo, itong project ni Ma'am Imelda na to, delikado to eh. Ito naman oh, walang net. Tapos yung foundation natin, ang babaw. Delikado to para sa atin. Nakasalala yung buhay natin dito. At pati na rin ang ating mga pamilya. Pare, nararamdaman niyo ba yun? Parang lumilin doon Nagigiba! Ganun ba? Nako, nakakaintriga naman yung nobelang yan. Hindi ba't sabi mo, Philemon nagsulat yan at umalis ng Pilipinas nung bata pa lamang siya? Paano naman yan nalaman ang mga pangyayaring yan? Siyempre, kumalap siya ng impormasyon. Ito kasing si Jessica Hagedorn, sinasabi niyang isa sa mga pinakamalaking impluwensya niya sa panitikan at pagiging author ay ang kanyang lola na Pinay. Kaya marami sa kanyang mga akda ay may kinalaman sa Pilipinas o hindi kaya sa mga film. Natatandaan ko nga sa isang interview noon, sinabi ni Jessica Hagedorn na nahiligan niyang isulat ang Dog Eaters dahil katulad daw niya ang karakter dito na naghahanap ng kanyang kinalalagayan sa mundo. Tulad na rin ng paghahanap ni Jessica ng identity bilang isang film na author sa Estados Unidos. Sabi rin niya, malaki ang impluwensya ng mga kontemporaryong panitikan ng Pilipinas sa kanyang mga akda tulad ng tabloid at newspaper. Iba daw kasi ang nakikita niya sa Estados Unidos. Dito daw, ang balita ay mabulaklak, may emosyon, at paminsan ay medyo magulo, ngunit nakakaliw basahin. Oo nga no. Bakit? Ganyan rin ba ang paraan ng panunulat niya ng Dog Eaters? Mabulaklak ang mga salita, ngunit magulo? Oo, tumpak ka dyan! Patalon-talon kaya ang istorya nito. Kaya nga may romance, tas drama, tas historical fiction pa at the same time. Medyo magulo nga, pero di hamak nakakaaliw siya. Talaga?
Siya, mabasa nga yung Dog Eaters ni Jessica Hagedorn. Kaibigan mo. Ah! Oh, Yes, Mang David, may nahanap pa akong isa pang nobela eh. Yung Killing Time in a Warm Place ni Jose Dalisay. Killing Time in a Warm Place. Vince, si ano yan? Kay Aling Tintin yan, siya yung marunong dyan. Punta natin. Tara. Oh, Si Mix, papakwento sa'yo ng nobela. ingal. Nangyari. Hanap ka namin eh. Papa, Aling Tintin. May nahanap kami yung nobela eh. Yung Killing Time in a Warm Place ni Jose Dalisay. Favorite ko yun. Bye, kung binabasa yun eh. Yun. Pwede mo ba siya ikwento? Sige. Anak, Noel. Anak, gising na. Hinahanap ka na nila. Nandiyan na sila. Noel Bulaong, arestado ka sa paglabag mo ng anti-subversion law. Ano po ba yung nangyari kay Dalisay? Alam naman natin na kilala ang mga mag-aaral sa UP bilang mga taong mapagmahal sa kalayaan. Kaya nga din nakakagulat na may mga student activists sa kanila. Si Noel Bulaong, yung main character ng nobela, kukwento niya yung kanyang karanasan mula nung pagkabata kung saan naabutan niya nung nangangampanya pa lang si Marcos bilang presidente. Si Marcos kasi yung branding niya sa sarili niya, tatay ng mga Pilipino. Noong una naman, maganda talaga yung intensyon ni Marcos para sa bansa. Hindi talaga to related sa Killing Time, pero gusto ko lang i-share sa inyo na bago naging lawyer si Marcos, nakulong siya. Kahit na nasa loob siya ng bilangguan, nakapasa pa rin siya ng bar exams sa law. Tapos siya yung nag-defend sa sarili niya sa korte. Sayang siya, no? Kaya ikaw, huwag kang gagaya dun. Huwag po kayo mag-alala. Aling Tintin. Tintin, balik sa kwento. Palipat-lipat naman ang paksa eh. Ay, sorry, nakalimutan ko eh. O yun nga, si Noel nag-aral sa UP. Tapos sa UP, nabuksan yung kanyang mga mata tungkol sa tunay na nangyayari sa bansa, dulot ng katakawan sa kapangyarihan ng mag-asawang Marcos. Marami sa kanyang mga kapwa-aktivista ay namatay. Parang yung mga terror films. Isa-isa silang pinapatay, pero yung mga pumapatay sa kanila, dapat naman talaga nagpuprotekta sa kanila. Ayun, hanggang sa makulong si Noel. Si Dalisay naman, nakulong talaga siya nung panahon ng kanyang pagiging aktivista. Makikita talaga sa nobela yung naging karanasan ng mga taong pinaglaban ng kanilang kalayaan. Karamihan sa kanilang mga estudyante ay katulad mo. Pero may mga kasama rin silang mga guro. Ganun pala yun. Sige nga, lalagay ko nga siya sa checklist ko ng mga babasahin kong libro. Para lang pala siyang etsapera, pero may drama-drama. At huwag mong kakalimutan na may romansa rin yon. Oy, Luis. Mix. Nasa'yo pa ba yung mga tulang na hanap natin sa live? Oo. Yun. Puntahan natin ngayon sa Aling Tintin. Tanungin natin siya tungkol sa mga yan. Sige. Nandun siya sa gubat. Halika na. Sige. Aling Tintin. Oy. May nalalaman po ba kayo tungkol sa ang mga walang pangalan ni Jose Lacaba? Oo, napakaganda ng tulang yun. Marami nga akong babahagi sa inyo tungkol dun eh. O, handa na ba kayong malaman ng pinagmulan nung gawain yun? Oo naman. O sige, tara na. Wala silang mga pangalan. Walang mukhang madaling tandaan. Subalit sila'y naglingkod sa sambayanan. Kahit hindi kinukunan ng litrato. Kahit hindi sinasabitan ng medalya. Kahit hindi hinaharap ng Pangulo. Sila'y naglingkod sa sambayanan. Walang hinahangad
naluwalhati o gantimpala, kundi kaunting kanin at ulam, kaunting pagkakakitaan, bubong na hindi pinapasok ng ulan, damit na hindi gula-gulanit, ang layang lumakad sa kalsada tuwing gabi nang hindi sinusut-sutan ng pulis para bulat-latin ang laman ng bag. Isang bukas na may pag-asa't aliwalas para sa sarili at sa mga anak. Isang buhay na marangal, kahit walang pangalan, kahit walang mukhang madaling tandaan. Naalala ko na yan. Di ba yan yung insidente kung saan napaslang si Rolando Olalia, ang dating pinuno ng kilusang Mayo 1? Oo, tama ka. Pero matanong lang nga, naalala mo po ba yung pangalan nung kasama niyang namatay rin? Hindi eh. Ang alam ko lang, may kasama siyang driver nung nangyari yung incident yan eh. Siya ay si Lenor Alayay. Kinikilala lamang siya sa mga balita bilang tagapamaneho ni Olalia at wala nang iba. Bagamat personal na kakilala ni Lakaba si Olalia, pinili niyang ialay kay Alayay ang tulang ito at ginamit siyang representasyon ng mga hindi kinikilalang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay noong panahon ng batas militar. Ganun ba yun? Hindi ko yun alam ah. Oo naman, yun yung mga sakong na to. Sila'y walang mga pangalan, walang mukhang madaling tandaan, subalit sila ang nagpapatakbo sa motor ng kilusang mapagpalaya. Ang tulang ito ay tungkol sa kahalagahan ng mga ordinaryong mamamayan sa pagkakaroon ng mga kilusang tungo sa kalayaan. Ipinapakita sa mga talutod na ito na kahit hindi sila pinapangalanan ay hindi naman magiging posible ang pagkakaroon ng mga revolusyon kung wala ang mga taong ito. Isang malinaw na nagpapatunay sa kapangyarihan ng mga mamamayan na ginamit din sa tula ay ang naganap na People Power Revolution noong panahon ni Marcos. Puro mga karaniwang tao ang nakisali sa protestang ito at sama-sama nilang hinarap ang mga armadong sundalo. Naging matagumpay ang pag-aasang ito kahit na ang gamit nilang panlaban ay ang kanilang mga rosaryo at pagkain. Dahil dito, dapat bigyan pa rin ng kahalagahan ang mga taong ito kahit na hindi sila ang binibigyang parangal, kahit na hindi sila ang kinikilala ng sambayanan, kahit na tulad ni Alayay ay nakikilala lamang sa oras ng kamatayan. Paano naman itong protesta ni Elira Loyola Salanga? Hindi ko masyadong alam yan eh. Doon na lang tayo sa bahay ni Mang David since alam naman niya yun. Tsaka may pizza pa siya doon. Talaga? Oo. Sige, halika na. Punta tayo sa bahay niya. Sandali. ganyan. Kayo ba yung mga bisita ni Mang David? Opo. Nandiyan po ba si Mang David? Oo, maupo muna kayo. Sige. Tawagan ko lang siya. Sandali lang. Salamat. David! David! Nasaan na? David! Magandang gabi mga bata. Ano ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Mang David, may isa pa po kaming nais itanong sa inyo. Yung kay Elira Loyola Salama. Yung may bundok, yung protesta, di ba? Tama ba? Opo. Ayun, oo. Gusto po sana namin marinig ang interpretasyon nyo sa tulang ito. Makinig kayo. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law.
Ipagpalagay natin na kami ang dagat at ikaw ang bundok. Mataas at maharlik ang sumasalagmak sa kandungan ng isla. Kami ang dagat na bubulwak mula sa tigang na himlayan. Dagundong ang aming pag-agos at ang himig ng dagat ay mag-iiba. Sisidhi at sisidhi hanggang sa ang mga alon ay magngangalit. Kaya ikaw bundok ay humanda sa biglang pagbuhos ng aming galit, sapagkat kami ang dagat, raragasa at ipadadama ang malamig at maalat na tubig. Hindi titigil hanggang sa ikaw bundok ay tuluyan ng malunod ng aming pagbaha. At sa iyong pagkakalunod, maharlik ang bundok, dito lamang magiging mapayapa ang aming pagdaloy. Ikaw ang bundok, at kami ang dagat. Ang dagat na umapaw at nagbalik sa himig ng dagat at ng tigang na lupa. Bale nung panahon ngayon, ika-21 ng Setyembre, kung di ako nagkakamali, nagdeklara si Pangulong Marcos ng batas militar. Katawat-tawat ang panahon na yun. Kung sino man ang tumutol sa gobyerno ay namamatay o kinukulong. May iba nga, nawawala, di na muling nahahanap. Teka lang Mang David, linawin ko lang ang bundok ay sumisimbolo para sa mga taong makapangyarihan? Tama yun, Luis. Yung dagat naman. Alam ko yan. Sinisimbolo ng dagat yung mga Pilipino nag-aalsa, yung mga pinapabayaan ng mga nasa taas. Mix, tumpak ka dyan. Ito, halimbawa. Ito ang bundok. Sinasabi ng tula na tulad ng dati, babalik din sa kailaliman ng dagat na pinanggalingan ang bundok na ito. Bagamat matibay siya at mukhang hindi baliwalang matutumba ang bundok na ito, lalakas ng lalakas ang puwersa ng dagat at lulunurin ang kanyang kaaway. Tulad niyan. Maganda ang tulang ito sapagkat binibigyan niya ng pag-asa ang mga nabaliwala sa panahong ito. Yung mga taong nabaliwala at naabuso ng mga may makapangyarihan. Maganda nga yung sinasabi ng tulang yan, Mang David. Kung okay lang po, may isa pa po kami gusto tanongin sa iyo. Alam niyo po ba yung kantang Ibong Malaya? Napansin ko nga yun sa listahan niya pero di ko gaano alam. Pasensya na Ibong Malaya. Tama bang narinig ko? Talaga bang Ibong Malaya? Narinig ko ang kantang ito nung nakulong pa ako sa panahon ni Pangulong Marcos. Pero hindi ko maalang maalala sino gumawa ng awit sapagkat sandali lang ako naroon. Pero Mang Jet, naalala niyo pa po ba kung paano ginawa ang kantang ito? Oo. Wala tayong kwento dito. Tulad sila, lumalaban sa labas. Tapos tayo, nandito lang, nakakulong sa likod. Huwag ka mag-iisip ng ganyan. Ginawa naman natin ang lahat ng ating kinaya. Umasa na lang tayo at magdasal na matapos ng ating mga kapatid yung ating naumpisahan. May paparinig ako sa inyo. Nagsusulat ako ngayon ng mga berso para palipasin ang oras. Sinulat ko ito habang nanonood ng ibong lumilipad. Ang sarap siguro maging ibon. Ibong malaya. Marami kaming nakulong noong panahong iyon. Inapi kami at hindi kanais-nais ang naging kalagayan namin. Masasabi na rin na para kaming mga ibon, pareho lang ng inaasam sa buhay, ang makalabas mula sa kanilang mga kulungan. Umaasang makaalis mula sa kasalukuyang kalagayan, mga ibong gustong makalaya. Para rin kaming tubig na umaagos na kahit papano ay nakahanap pa rin ng lakas para lagpasan ang anumang hadlang na pipigil sa aming pagkamit ng kalayaan. Kahit gaano kalakas man ang batas militar,
lalakas pa rin ang puwersa ng mga Pilipino bilang isang nasyon habang sila ay tuluyang nahahadlangan. Lalaki ng lalaki ang puwersang ito buhat ng pag-ipon ng mga karanasang marahas na pupuno sa lahat ng mga taong karamay. Darating ang panahon na mamawasak din sa wakas ang hadlang na ito at tuluyan na rin kaming magiging mga ibong malaya. Ano ulit yung unang linya nun? Minsang ako'y dumungaw aking napagmasdan ang sikat ng araw sa dakong silangan. Sige, paano kaya kung minsan ako'y dumungaw aking napagmasdan ang sikat ng araw sa dakong silangan. Aliwalas ang langit at aking natanaw, isang kawan ng ibong malayang lumilipad. Kung ang ibo'y hinulit sa kaikimulong, ligaya'y maglako, lungkot ay lalambong. Ginto man ang hawla, laya rin ang hanap. Bagwis may malagas, pilit na lilikas. Pagkat ang tao ay tulad din ng ibon, may bagwis sa paglayang kanyang layon. Kahit may kadena at harang na rehas, pilit na mag-aalpas. Masdan ang daloy ng tubig sa batis na gubat. Dito matutuyo, bukal nito'y likas. Mumunting agos na sa ilog, magtitipong lakas. Tiyak na mararating ang inang dagat. Kung ang daloy ng tubig, pilit na sagkaan. Taasan man ang harang, hanap ng daan. Tubig na naipon, higit na lalakas. Tibayan man ang harang, sangisa sa mulat. Pagkat ang tao ay tulad din ng ilog, sa pagsulong niya'y hindi rin tutugot. Wawasakin ang lahat ng balakid upang laya'y makamit, upang laya'y makamit. Naku, Mang David, dahil po namin natutunan. Kaso, gabing-gabi na po, kailangan na po namin umuwi. Oo nga, ano? Sige, ingat kayo ha. Sige po, salamat po. Sige, ingat kayo. Ingat. Ito, inaantok na to. Oh. Sige, ingat. Grabe, Luis. Ang dami pala nating natutunan mula kina Mang David at Alex Tintin kagabi. Oo nga, isipin mo, nung una, akala ko na puro patayan lang ang EDSA Revolution. Ngunit, sa pagbasa ng iba't ibang mga anyo ng sining mula sa panahong iyon, tila naipasok natin ang mga sarili natin sa konteksto ng panahong iyon. Sa pagbasa ng mga naisulat ng mga taong tunay nakasaksi at nakadanas ng tunggaliang hatid na panahong iyon, natanaw natin ang mga saloobin at karamdaman ng mga taong naapektuhan. Hindi ka na, pasok na tayo. Oy, David, Christine, Jet!